Good morning guys. Sunday, weekend, December 1, 2024. Linis tayo ng ating maliit na motor, ating service dito. So medyo delikado at madulas dahil nag-yelo na, winter na dito, ayan. So nag-subside na yung ating yelo, napakakapal nung last anong araw ba ito, Miyerkules, Huwebes, walang tigil yung pag-snow. So lahat ng bubungan dito is ayan, lahat ng bubong is yelo yan guys. So malamig. So ayan nga, linis tayo. Tingnan natin, tingnan nyo yung medyo pangit tingnan, di ba? Yung malaking gloves na nakalagay sa handle, dahil sa malamig di mo kakayanin, parang napuprosin yung kamay mo. So kailangan mo talaga yan kahit pangit tingnan. So tingnan mo ang box. Ayan guys, ang box, late lang, cute, bagay din sa motor. Kaya lang yung upuan niya pang isa lang talaga, then mas marami yung lagay ng box. For delivery purpose yata ito. So akin service lang naman ito pagpunta ng church every Sunday. Ngayon mahirap kasi mag-commute dito guys sa bansang ito, South Korea. Ayan, matagal yung mga interval ng bus. Mismo masasakay ka sa bus station, di pwede kung saan saan, di ka naman hintuan ng bus, mga public transportation dito. Tsaka mahal din ng taxi, kahit saan naman mahal. So ito, kumuha tayo ng motor, binili natin second hand, 16,000 sa peso, 2017 model. Then ayan, may plaka na tayo, nakapag-apply na tayo ng plaka sa munisipyo dito. Hindi po sa LTO kumukuha ng plaka dito, sa munisipyo, Jumin Center sa tawag dito sa Korea. Ayan, insurance, mahalang insurance guys. Pero hindi ka na magre-renew ng plaka sa atin, di ba? Yung yung plaka LTO, pupunta ka dito, hindi. Ang re-renew mo lang yung insurance yearly. Mahal nga lang insurance dito pag una, 260,000 won, nasa nasa 10,000 yung insurance guys. Then pag after a year, pag re-renewin mo yung insurance, mga ka na 60,000 won. Yun na lang. Yung plaka, yun na yan, permanent na yan, hindi na pinapalit, hindi na sinire-renew. Yung insurance lang, one time lang yung pag-apply ng plaka sa Jumin Center sa munisipyo, hindi pa sa LTO, munisipyo. Okay. So yan, pag tapos na yung kontrata natin, or any time na gusto natin ibenta, pupunta tayo ulit sa munisipyo para paggawa ng certificate for transfer owner, ganun po. Parang sa atin naman, pag magbebenta tayo sa Pilipinas, notary, di ba? Magpapagawa kayo ng kasulatan sa notary, ang ibibigay, open. Kumbaga magpipil up ka doon, naka-open lang yung notaryo, bibenta mo. Tapos pag nabili na ng buyer, siya na yung magpapanotary, na kanya na yun, yung na yun. Tapos yung plaka gamit mo pa rin dito, hindi iba rito. Yung plaka hindi mo ibibigay, depende na lang kung ita-transfer mo rin yung plaka mo, pangalan mo doon sa, pupunta kayo ng munisipyo for declaration, i-transfer mo sa tao na yan para wala na sa'yo, hindi na nakapangalan sa'yo. Kasi if ever ginamit mo, hindi mo pinatransfer at ginagamit ng iba at nakaroon ng disgrasya, ikaw ang mananagot. Same lang naman sa atin, Pilipinas. Okay, so malinaw. Hanggang dito na lang. Happy weekend, Sunday. Laging kulimlim, sobrang lamig, may ilang kapal ng yelo. Buti ito nag-subside na dahil nilinis to. Yan, tinatabi yung mga yelo kasi di mo madaan, madudulas ka. So ride safe. Dito is
nakakatakot. Dahan-dahan lang dahil andulas. Ride safe mga motorista. Bye-bye. God bless. Please subscribe sa ating channel. Bye-bye. Daily Road. Korean made. KR 100cc. Bye-bye.